Kagaya nga po mga idol ng ibang kupunan, hindi pa rin naman sigurado ang Houston Rockets kung anong pwesto ang kanilang makukuha sa darating na playoffs ng West. Magkakadikit pa rin naman ang win-loss record ng Minnesota at Denver Nuggets at isang talo lamang posibleng magbago agad ang kanilang positioning. Kaya kung gusto man nilang magkaroon ng home court advantage sa first round ng playoffs, kailangan nga po nilang makaangat sa standings. May lumabas ng balita na mismong si Kevin Durant nang nagsabi na aim nila makakuha ng mas mataas na pwesto sa West. Sinabi rin naman ito kung meron man silang isang team na ayaw makatapat agad sa first round, ito walang iba kundi ang Los Angeles Lakers. Kita naman nga ninyo na alam ng Lakers ang kahinaan ng Houston Rockets matapos sila nitong talunin ng back-to-back. Kaya mas mabuti nga daw na makatapat na lang nila sa first round either ang Minnesota Timberwolves o di kaya ang Denver Nuggets. As of now, hindi pa sigurado kung ano ang pwesto ng Houston Rockets. Samantala, marami pa rin naman nga mga fans at analyst ang patuloy na nagde-disrespect sa Los Angeles Lakers sa kabila ng mga impressive wins nito laban sa mga contender nitong nagdaang linggo. Kesyo wala nga daw natatakot na team sa Lakers dahil alam nila na gaya ng nakaraang laro, first round exit na naman nga daw ang team na ito. Pero ayon sa naging pahayag ng NBA legend na si Dirk Nowitzki, hindi nga po niya maintindihan ang batikos na nakukuha ngayon ng Lakers mula sa mga fans at pangmamaliit nila. Kung siya nga daw ang tatanungin, hindi nga niya hihingin na makalaban ng Lakers sa playoffs since meron nga itong tatlong player na kayang mag-decide ng laro at i-take over ang clutch time. Napatunayan ng Lakers ang kanilang sarili matapos nilang talunin ng ilan sa pinakamalalakas na contender. Kaya hindi talaga dapat maliitin ngayon ng Lakers gayong kumpara last season na nag-improve ang kanilang depensa at physicality na siyang magbibigay sa kanila ng chance ang mag-dominate sa NBA playoffs dahil andito na rin naman sina Marcus Smart at DeAndre Ayton. Samantala, simula nga po ng kunin ng New York Knicks si Jordan Clarkson sa buyout market nitong nagdaang off-season, inaasahan na malaki ang may tutulong nito sa opensa lalo sa bench scoring. Pero hindi rin naman ito naging madali para sa kababayan natin dahil may mga instances sa kanilang kampanya ngayon ng Knicks na hindi siya binibigyan ng minuto o playing time, kagaya na lamang ng nangyari sa umpisa ngayong 2026 kung saan malimit lamang nga siya ditong naglalaro. Pero sa kabila niyan, pinatunayan pa rin naman ni Clarkson always ready ito kapag kailangan siya ng Knicks. In fact, sa nakalipas na 8 game ng Knicks, nakakuha siya dito ng consistent 18 to 20 minutes per game na rason bakit bumalik na naman ang kumpiyansa at naipapakita niyang muli ang kanyang scoring ability off the bench. At kapag nagpatuloy ang pag-init ng kanyang laro, hindi malabong makasama siyang muli sa rotation pagdating sa pagsisimula ng Eastern Conference playoffs na mangyayari na sa susunod na buwan. As of now, napakaganda ng pwesto ng New York Knicks sa Eastern Conference.